Alexa's POV. Hindi na ako naka-attend ng online class ko dahil tila sabik na sabik sa akin si Lucas, at hindi ako tinigilan. Ngayon, tahimik lang akong kumakain kasabay siya at ang lalaking pumasok sa silid namin. Manakanak ako silang tinitingnan dahil wala namang nagsasalita sa kanila. Pero ang lalaki ay nakikita kong madalas na nakangiti lalo na kung tumitingin ito sa akin. Stop staring at her, Sandicho. Napaigtad ako nang biglang magsalita si Lucas. Why? What's wrong? I just want to know what you see in her, para hayaan mo siyang makasama ka sa iisang silid. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa sinabi niya at bigla akong napatigil sa pagsubo. Kumain ka ng kumain at huwag mong pansinin ang lalaking yan. Utos iyon sa pandinig ko, kaya naman tinanguan ko lang na tinawanan naman ng lalaki na Sandicho ang pangalan. Does Dad know about her? Tanong pa ng lalaki. He has nothing to do with this and shut your mouth. Matigas na sabi ni Lucas na ikinakibit naman ng balikat ng lalaki. Natapos ang aming tanghalian na hindi na muling nagsalita pa si Sandicho, and all those times, ay napaka-awkward sa pakiramdam ko dahil sobrang tahimik namin, at ang tunog lang ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan, ang siyang gumagawa ng ingay. Kahit na ganon ay napapansin ko pa rin naman ang pagtingin ni Lucas sa akin. Bumalik ako sa aming silid pagkatapos dumiretso naman sa kanyang office si Lucas kasama si Sandicho. Hindi ko mapigil ang mag-isip kung ano ang pag-uusapan nila. Does Dad know about her? Naalala kong tanong ng huli. Ibig bang sabihin nun ay magkapatid sila? Ipinilig ko ang aking ulo, upang iwaksi na ang dalawang lalaki sa aking pag-iisip. Wala naman akang mapapala kung pagtutuunan ko sila ng oras. Mas maigi pa na gawin ko na lang ang lesson na na-miss ko kanina. Dahil doon ay kinuha ko na ang aking laptop at iba pang gamit, saka pumunta sa balcony. Masarap kasi talagang pamwesto dito dahil malilim, at maangin. Napatingin ako sa puno na siyang nagbibigay ng lilim dito, at napangiti bago tuluyan ng umupo at nagsimula ng gumawa ng assignment, at hindi ko na namalayan ang oras. Masaya ang pag-aaral ko at nag-e-enjoy talaga ako. Ganun din sa aking trabaho na halos 2 buwan na rin. Namumukod tanging yung insidente ng nagdaang gabi ang nagpasira. May mga ilang articles akong binasa bago tumayo, at nagdesisyong kumuha ng tubig. Bakit ba nakalimutan kong mag-akyat kanina? Bumaba ako at napansin kong parang ang tahimik ng bahay. Siguro ay ganito talaga kapag malaki. Tapos kahit na marami naman talagang tao, ay nasa labas naman at paikot-ikot sa paligid. Ang mga katulong ay hindi rin naman mahilig tumambay sa kusina. Hindi sila kagaya ng ilang napapanood ko sa TV na nagkukumpulan sa harap ng kalan, or sa harap ng kitchen table habang nagkukwentuhan. Lumapit ako sa ref, binuksan at isinara matapos kong kunin ang isang pitchel ng tubig, bago dumaan sa dish dryer at kumuha ng baso. Papalabas na ako ng kusina nang makasalubong ko si Sandicho. Hi, bati niyang nakangiti na tinanguan ko lang ng bahagya. Hindi ko naman kasi siya kilala, at saka mahirap na ay baka makita ako ni Lucas, at mag-isip ng masama at kagalitin pa ako. Are you not going to talk to me? Tanong niya nang lagpasan ko lang siya kaya tumigil ako at humarap sa kanya. Pinagbawalan ka ba ni Lucas na kausapin ko? Ha, hindi, walang ganon. Wala lang din naman akong sasabihin at isa pa, may kailangan pa akong gawin. Kumuha lang ako ng tubig kaya ako bumaba, lang taon ka na? Tanong niya na binaliwala lang din ang sinabi ko. 18. Ang bata. Bulalas niya sabay tawa ng malakas. I'll be 19 soon. Bigla itong tumigil sa pagtawa at matamang tumingin sa akin. Alam mo, mas bagay tayo, kasi mas bata ako kaysa kay Lucas. Parang tatay mo na yon. Hindi ako nakakibo sa sinabi niya. Saka bakit niya sinasabi sa akin ang ganon? Alam naman na niya siguro kung sino at ano ako dito sa bahay lalo at nadatnan niya sa silid ni Lucas. Aakyat na ako. Sabay talikod ngunit hinawakan niya ako sa braso na siyang tagpong naabutan ni Lucas. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa takot na baka iba ang isipin niya. Ganitong-ganito yung mga nangyayari sa kahit na anong drama sa telebisyon, at ayaw kong magalit sa akin ang lalaki. Don't touch her. May diin sa pagkakasabi ni Lucas, na sinunod naman ni Sandicho na nakangisi pa habang nakataas ang 2 kamay na tila sumusuko. Tapos ka na sa ginagawa mo.
Bilang sa akin ni Lucas na tinanguan ko, bago tumingin sa pitchel at sa baso na hawak ko. Tuluyan siyang lumapit sa akin at kinuha ang mga ito sa mga kamay ko. Let's go! Sumunod na ako sa kanya nang magsimula na siyang lumakad papunta sa hagdanan hanggang sa aming silid. Inilapag niya ang pitchel ng tubig at baso sa bedside table. What did he say to you? Tanong ni Lucas. Wala naman, sabi ko. Bakit kanya hawak? Pinigilan niya ako, may sasabihin yata dumating ka na. Wala siyang sinabi sa'yo na kahit ano. Tanong niya ulit. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya, ang sinabi ni Sandicho. Ayaw kong mag-away sila or magalit din siya akin. Wala. Yung totoo, mahinahon ang pagkakasabi niya kaya may palagay naman akong hindi siya galit. Baka magalit ka, hindi. Sure ka. Paniniguro ko pa at tumango naman ito habang hawak ako sa magkabilang balikat kaya naman sinabi ko na rin. Sabi mo hindi ka magagalit. Huminga si Lucas ng malalim bago nagsalita. Anong masasabi mo sa sinabi niya? Kumunot ang noo ko dahil hindi ko alam kung bakit iyon ang tanong niya. Ano bang masasabi ko? Di wala. Ano ba dapat kong sabihin? Mas bata siya sa akin. Ano naman? Tiningnan niya ako ng ubod tagal, habang sinisikap ko namang arukin kung ano ba ang nasa sa isip niya. Nagulat ako nang bigla niyang supuhin ang aking baba ng kanyang kanang kamay, saka ako itiningala ng husto na akala ko ay balak niyang ihiwalay ang ulo ko sa katawan ko. I like your answer. Tapos ay sinakop na naman niya ang aking bibig. Kumapit naman ako sa balikat niya kasabay ang pagpulupot ng aking mga binti sa kanyang baywang nang buhatin niya ako. Ang kanyang mga kamay ngayon ay sipo-sapo ako sa aking likod, at saka pinisil-pisil iyon ng may panggigigil. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ganito kami. Are you sure baliwala lang sa'yo kahit mas bata siya sa akin? Ang paulit-ulit na tanong ni Lucas. Nakahiga na kami ngayon sa kama, matapos niya akong pasarapan lang sa kanyang paghalik, at paglamas pero hindi naman itinuloy. Mukha pa rin naman malaki ang agwat ng edad namin kaya parang wala namang pinag-iba sa iyo, sabi ko. Talaga, seryoso niyang tanong na tinanguan at nginitian ko. Araoy, bulalas ko sabay hawak sa aking noo, dahil pinitik ni Lucas ako doon. Para mo na ring sinabi na matanda na nga ako. Napatingin ako sa kanya, iniisip kaya niya ang agwat ng edad namin, or talaga lang conscious siya tungkol doon. Kahit naman malaki ang agwat ng edad natin, ay hindi ka pa rin naman mukhang 40. What? Gulat na sabi ni Lucas, kaya naman ngumiti at tumango ako. Ngunit pinitik niya lang ako ulit sa noo. Hindi talaga ako magmumukhang 40, dahil hindi pa naman ako 40. Ilang taon ka na ba kasi? Tanong ko naman habang himas-himas ko na ulit ang noo ko. Masakit kaya ang pitik niya? Kakainis na daliri niya, dapat sa pagpapaligaya niya lang ginagamit sa akin iyon. Hindi bale na lang, sabi ni Lucas, na tila nagtatampo bago tumayo at lumakad papunta sa pintuan. Iiwan niya ako, akala ko pa naman ay tserbahan na ulit kami. Lucas, lumangon siya sa akin, habang nakakapit sa seradure ng pinto. Ako naman ay bumangon. At umupo sa kama na hindi inaalis ang tingin sa kanya, bago nagpatuloy. Sa ngayon, sayo lang ako. Hanggat nandyan ka, sayo lang ako. Hindi naman ako ang tipo ng babae na tatalon na lang sa kung sino-sinong lalaki para lang laspagan ang katawan ko. Para sa akin, sa ngayon, ikaw lang ay sapat na. Tumango siya sa akin bago tuluyang lumabas ng aming silid. Sana lang, ako rin ay sapat na para sayo, kahit ngayon lang na nagsasama pa tayo. Gusto ko pa. Sanang idugtong ngunit hindi na lang. Baka kasi isipin niya ay masyado na akong nahuhulog sa kanya, o kaya naman, ay maging demanding ang dating. Lumipas pa ang mga araw, at naging maganda ang pagsasama namin ni Lucas. Malambing ang pakikitungo niya sa akin habang si Sandicho naman ay madalas na nasa bahay, kahit na wala naman ang kuya niya. Iyon lang ang malinaw sa akin sa ngayon. Magkapatid silang dalawa at si Lucas ang panganay, at maliban doon ay wala na. Ayaw ko namang magtanong dahil ayaw kong isipin nino man sa kanila, na masyado akong nagpapaka-feeling close. Hindi ko pa rin maiwasang mahiya kapag kaharap ko si Sandicho, dahil nga sa nakita na niya ako ng habot-hubad.
Nagpatuloy ang pagpasok ko sa aking online class, at trabaho kagaya ng dati, ay madalas ko na ring makausap si Miko ngayon. Konti na lang ay baka hilingin ko na kay Lucas, na dito na lang din tumira ang kapatid ko. Hindi naman din kasi ako makontento sa tawag-tawag lang. Isa pa ay napakabata pa nito, kaya kailangan pa niya talaga ako. Pinagbuksan ako ng gate ng lalaking madalas na assign tuwing umuuwi ako galing sa trabaho. From there ay may nakaabang sa akin na sasakyan, para naman ihatid ako hanggang sa mansyon. Malawak kasi ang bakuran ni Lucas, at talagang kung tagalabas ka ay mapapaisip ka kung ano ang mayroon sa loob. Bumaba na ako ng sasakyan paghinto sa tapat sa porch, at saka ako pumasok sa loob ng mansyon. Paakyat na ako nang mapansin kung may tao sa minibar, at nang tinitigan ko ay napagtanto kong sila Lester at Sandicho pala. Tumingin ako sa paligid para hanapin si Lucas ngunit wala ito. Lumakad ako palapit sa kanila. Hi, bati ni Sandicho na nakangiti na tinanguan ko lang din. You know what, Lester, hindi niya rin ako kinakausap. Bilang niya sa lalaki, sabay turo ng kanyang hintuturo sa akin. Huwag mo kasing asarin, magagalit pa sa'yo ang kuya mo. Babala naman ni Lester sa kanya. May kailangan ka ba? Sabay tanong niya sa akin. Kukumustahin ko lang si Miko, at gusto ko lang malaman kung pwede bang dito na lang din siya para magkasama na kami. Tanong ko, Miko. Takang tanong naman ni Sandicho. Kayo na lang ni boss ang mag-usap tungkol doon. Isa pa, maayos naman si Miko, at nakafocus din siya sa pag-aaral niya, sagot ni Lester bago tumingin kay Sandicho na punong-puno pa rin ang pagtataka sa kanyang mukha. Sa totoo lang ay may pagkakahawig ang magkapatid, pero mukhang puro ang Italianong lahi ni Sandicho, kaysa kay Lucas na kababakasan pa rin ng pagiging Pinoy, dahil sa kulay kayumangging balat niya. Isa pa ay nakakatawa siyang magsalita, dahil kahit na mukha siyang banyaga ay napakatatas niyang magtagalog. Are you not going to answer me? Tanong ulit ni Sandicho. Who is Miko? What's going on here? Sabay-sabay pa kaming napatingin sa aking likuran, kung saan lumalakad palapit sa amin si Lucas. You're finally here. Ayaw nilang sagutin ang tanong ko eh. Who is Miko? Tanong ni Sandicho sa kanyang kuya. Ngunit imbes na sumagot ito, ay tumingin ito sa akin na nakakunot ang noo habang pinapasadahan ako ng tingin. Kakadating mo lang. Tumango ako sa kanya. Umakyat ka na, iyon lang at tumalikod na ako sa kanya. Ngunit hindi yata nagustuhan ni Sandicho na walang sumasagot sa tanong niya. Lucas, are you that crazy about your woman, that you did everything to make her avoid me? Napalingon ako bigla, dahil sa sinabi ni Sandicho. Ngunit kasabay din nun, ay ang pagbagsak niya sa sahig, dahil sa pagsapak sa kanya ni Lucas. Kaya naman natakpan ko ang aking bibig ng aking dalawang kamay, upang mapigilan ko ang pagsigaw habang dinaluhan naman ni Lester si Sandicho. Pagtingin ko kay Lucas, ay kuyom na kuyom ang kanyang mga kamao, habang naninigas naman ang kanyang panga sa galit. Lucas POV. You really did punch me, asshole. Galit na sabi ni Sandicho, ngunit hindi ko pinansin. Kulang pa iyong inabot niya nang dahil sa lumabas sa kanyang bibig ng nagdaang gabi. Nagngangalit na nga. Ang bagang ko sa inis sa kanya, dahil sa sinabi niya kay Alexa na matanda na ako, at mas bagay sila, ay dinagdagan pa talaga niya. Si Sandicho ay nakababata kong kapatid sa ama, at nalaman ko lang ito nang makulong ako, at piyansahan ng isa din sa mga tauhan nila, na nanggaling pa ng Italy ilang taon na ang nakalilipas. Why don't you answer? Manahimik ka Sandicho. Pasalamat ka, at iyon lang ang inabot mo, dahil higit pa doon ang gusto kong gawin sa'yo kung naiba-iba ka lang. So, that girl is really important to you ha? Tanong niya, ngunit hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa pagbabasa sa report, nang naatasan kong mamahala ng aking finances sa mga negosyong may share ako. Brother, sigaw na niya dahil sa inis. Why are you still here? Hindi ba dapat ay nakabalik ka na sa tatay mo? Tanong kong naiinis na rin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nalilinawan, kung sino ba talaga ang Alexa na iyon sayo. Bakit gusto mong malaman? Nakataas ang mga kilay na tanong ko. She's pretty and sexy. Umayos ka. Galit kong sabi. So tell me if you're serious with her because if not, give her to me. Napanganga ako sa sinabi niya.
Tiningnan ko siya ng husto, para malaman ko kung seryoso ba siya sa sinabi niya. "I'm serious, bro. Forget it." Tapos ay bumalik na ako sa pagbabasa ng mga files. Come on. She's my woman now and you still want her. So, napailing-iling ako dahil sa sinabi niya. There's no way she'll like you. Ako lang ang gusto niya. Kaya nga tinatanong ko kung gusto mo ba siya. Dahil kung hindi kahit gusto ka niya, sisikapin ko na magustuhan niya ako. Alam kong galit ka sa mga babae, kaya natatakot akong baka saktan mo lang siya. Akin lang si Alexa, Sandicho. Pinal kong sagot. Gusto mo nga. I'm going to tell this to dad. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at tinitigan siya ng masama. Sa lahat ng ayaw ko, ay yung may nalalaman ang ama namin sa mga bagay-bagay tungkol sa akin, lalo na sa personal kong buhay. Why not? Kung talagang gusto mo siya, ay hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko kay Alexa. Syempre you're my brother, kaya hindi kita tataluhin. Pero kung katawan lang niya ang habol mo ay ibigay mo na lang siya sa akin, dahil aalagaan at pakamamahalin ko siya. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Sandicho, kaya lumabas ka na. May pagbabantang sabi ko, habang minamasahe ko ang aking sentido. Hindi ito umimik pero nakahinga ako ng maluwag nang tumalikod ito, at lumakad palabas ng aking opisina. Napasandal ako sa aking upuan, at saka pumikit. Hindi ko siya masisisi kung magustuhan man niya si Alexa. Maganda ito, makinis, bata pa at mabait. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya, dahil kagaya ng sinabi ng kapatid ko, ay hindi ko na gustong magmahal pang muli, at wala na rin akong tiwala sa mga ito. Ngunit hindi ko maintindihan ang sarili ko, kung bakit ganito ako sa kay Alexa. Sa napakatagal na panahon ay naging laruan lang sa akin ang mga babae. Naging parausan lang kagaya ng una kong plano sa kanya. Bata at maganda, hindi na masamang pagpasasaan. Pero nang unang beses na maangkin ko siya, ay may kung anong tumama sa akin, na hindi ko maintindihan, kaya pagkatapos ng umagang iyon, ay hindi ko na siya ulit pinakialaman at sinubukan ko ring dumistansya sa kanya. Sakto naman na nag-cross na muli ang landas namin ni Martina sa isang party, na diretsyo naming pinuntahan ng mga kamiting ko na dapat ay puro lalaki lang. Napailing ako nang maalala ko kung paano ako pagtawanan ng mga ito, nang dumating akong walang kasamang babae na karaniwan ko nang ginagawa. Lucas, mukhang malungkot ka yata ngayon. Ang nang-aasar na tanong ni De Silva. Sa tatlong kasama ko ngayon, ay siya ang malapit sa akin at itinuturing kong isa sa mga matalik kong kaibigan. Hindi dahil wala akong kasamang babae, ay malungkot na ako. Tarantado ka, sagot ko naman na tinawanan lang niya at ng iba pa. Tapos ay naupo na ako sa usual na pwesto ko katabi si Lester, na lagi kong kasama. Gusto ko sanang isama si Alexa, pero nagbago ang isip ko. Hindi pa ako handang ipakilala, at isama siya sa mga ganitong klaseng okasyon. Isa pa, may mga sapak ang mga lalaking ito, mahirap na at baka mapagtripan pa siya. Nagsidatingan na ang mga babae, nakaraniwan na ring gawin ng lahat para paligayahin kami, pero nagtinginan ang lahat ng tinanggihan ko ang isang lumapit sa akin. Sabihin mo sa akin Lester, anong problema ng kaibigan mo? Tanong ni De Silva sa aking kanang kamay. At totoo, siya ay akin ding kaibigan na maasahan, at mapagkakatiwalaan. Naghintay ng tugon si De Silva ngunit kibot balikat lang ang isinagot ni Lester, na ikinangisi ko. Best friends talaga kayo ha. Bulalas pa ng loko. Nagsimula ang aming usapan tungkol sa mga bagay-bagay lang sa paligid. Sa mga kakilala namin kung hindi nahuli ng pulis, ay namatay hanggang sa mapagawi sa pagbabagong buhay, at babaeng maaaring magpatino raw sa amin. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko si Alexa, nang iyon na ang topic namin at hindi ko iyon nagustuhan. Sapat na sa akin ang ganitong pamumuhay. Yung kinatatakutan at the same time, nirerespeto ng taong nasa mundo ko. Napatingin ako sa mga nasa paligid ko na naging busy na, sa kani-kanilang mga ka-table na babae. Habang pareho naman kami ni Lester na tahimik lang na umiinom. Okay everyone, sabi bigla ni Sunday Jazz, na kilala bilang isang walang patawad na tao. Kagaya ko ay wala rin siyang puso lalo na pagdating sa kaaway. Kahit ang babaeng kasama niya ngayon, ay kaya niyang i-share sa iba, o sa kahit na ilan pang mga lalaki kasama siya.
Nag-e-enjoy siya ng ganon, may party na pupuntahan itong si Roman na malapit lang dito, bakit hindi tayo pumunta doon ngayon? Pumayag ang lahat, at doon ko nga aksidenteng nakita si Martina, na nakipagsosyalan kahit na hindi naman imbitado. Mabilis niyang ikanawit ang kanyang kamay sa aking braso, ayaw ko sana, ngunit hinayaan ko na sa pag-aakala na maibabaling ko sa kanya, ang pagnanasang nararamdaman ko para kay Alexa, ngunit ako'y bigo. Ngayon ay sumasakit ang aking ulo sa kakaisip, dahil nakita ko na napanood ni Alexa ang event na iyon sa kanyang laptop, na mabilis kong binura. Hindi ko na naisip na baka malaman niyang ako ang may gawa nun. Huminga ako ng malalim, dahil parang mahihirapan akong alisin sa sistema ko ang nag-isang Alexa ko. Alexa's POV. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Lucas sa kapatid niya. Oo nga at isang sapak lang ang binigay ni Lucas, pero alam kong malakas at masakit iyon, dahil na rin sa pagkakabagsak sa sahig ng lalaki. Pagkatapos ay hinila na ako ni Lucas paakyat sa aming silid, at wala naman na syempre akong magagawa nun. Bakit kasi ganun ang sinabi ni Sandicho? Gulat na gulat talaga ako dahil pati ang ano ko na nananahimik, ay nadamay. Nawalan na tuloy ng gana sa akin si Lucas, dahil matapos kaming makapaglinis ng katawan, ay diretso na itong matulog. Hoy! Napaigtad ako sa gulat. Ano bang iniisip mo at tila wala ka sa sarili mo? Tanong ni Cecil. Nasa trabaho ako at kasalukuyang naghihintay sa order ng customer ko. Ha? Wala naman. Sus. Naku, huwag ka nang maglihim. Ito ay payo lang ha. Sabi niya na tinanguan ko na lang, kahit na alam kong wala siyang ideya sa nilalaman ng utak ko. Ang pera kikitain yan, kung talagang hindi kaya edi wala. Kaysa naman mabaliw ka na sa kakaisip tapos wala pa rin. Salamat, alam ko naman iyon. Kaya lang ay syempre, kapag alam mong kailangan mo ay hindi ka talaga mapapakali. Sinakyan ko na lang ang hinala niya, para wala nang maraming usapan. Baka kasi kapag itinanggi ko or sinabi ko na hindi pera ang problema, ay baka magtanong pa siya ng kung ano-ano. O siya, hinihintay ka na ng customer mo. Nakangiti niyang sabi bago ako iniwanan. Habang pumunta naman ako sa kung saan nakalagay, ang mga order na ihahatid ko sa bawat table. Dahil araw ng Biyernes ay marami kaming customer na kalimitin ay mga isang pamilya. Kapag ganito ay masaya ko silang pinapanood, kung wala rin lang akong ginagawa dahil masaya ako para sa kanila. Gustong-gusto ko na magkaroon ng ganong klase ng pamumuhay sa hinaharap. Yung masaya lang kaming mag-anak at sabay-sabay na kumakain. Maganda at maayos na sana ang gabi, ngunit may dumating na nagpasira nito. Dahil nagkataong walang ibang lalapit sa kanya, dahil busy na rin ang 4 ko pang kasamahan ay wala na akong nagawa. Good evening ma'am, nakangiti kong bati, sabay abot ng menu na sinuklian naman ng matandang spoiled ng ngisi. May kasama itong 2 babae pa, na tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siya ba? Tanong ng isa sa 2 kasama niya. Yes, ang arroganteng sagot naman ni Martina. Ano naman kaya ang balak ng mga ito? Ano yon? Sinadya niyang abangan ako. Tumayo ang 2 kasama niya, at bigla na lang akong sinabunutan na ikinagulat ko. Pero kahit ganon, ay mabilis ko ding hinablot ang kanilang mga buhok na ayos, at mukhang kagagaling lang nila sa parlor. Nagkagulo sa loob dahil doon, at dahil busy ako sa 2 bruha, ay hindi ko na napansin na lumapit na rin ang matandang spoiled, at pinaghahampas ako ng kanyang bag sa aking likod, at talagang nasaktan ako dahil mukhang ibinuhos niya ang kanyang galit sa paghampas niya. Kahit nasasaktan ay hindi rin ako pumayag na hindi makaganti, kaya naman hiniklat ko ang damit niya, dahilan para mabitawan ko ang buhok ng isa sa 2 kasama niya. Naramdaman kong may umawat sa akin, kaya naman nabitawan ko sila, ngunit dahil malaya silang 2 ay pinagsasampal nila ako. Malandi ka. Inaakit mo ang boyfriend ko haliparot. Pasiga na sabi ni Martina, habang sige ang pagsampal niya sa akin. Iyong babae palang nabitawan ko ang umawat sa akin, kaya naman 2 kamay ko ang isinabunot ko sa kanya, at pinagwagwagan ko ang kanyang ulo. Ang sakit-sakit ng likod ko pati na rin ang pisngi ko dahil sa ginawa niya. Kaya naman sa kanya ko ibinuntan ang lahat ng ganti para sa kanilang 3. Araoy! Araoy! Sigaw niya. Nagulat siguro si Martina, at ang isa pa kaya naman napa-atres ang mga ito.
Ngunit hindi ko binitawan ang kasama nila, at pinagsasampal ko rin. Araoy, Martina, tulungan mo ako. Ngunit hindi nila magawang makalapit. Napansin ko ang mga kasamahan ko na nakapalibot na sa amin. Bitawan mo na Alexa, tama na yan. Si Cecil iyong nagsalita, habang si Benedict naman ay lumapit din sa akin, bago inilayo ang babaeng hawak-hawak ko. Ayos ka lang ba? May masakit ba sayo? Sunod-sunod na tanong pa rin ni Cecil. Okay lang. Pero pinaghahampas ka ng matandang iyon ng kanyang bag. Ayos lang ako, puno ng sinseridad na tugon naman niya. Anong matanda ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako nakikilala? Galit na sigaw naman ni Martina sa kaibigan ko na inirapan lang siya. Napansin ko ang security guard na nakatayo lang sa hindi kalayuan, habang may nakatabi ritong dalawang lalaki na mukhang mga bodyguard, na sa palagay ko ay kasama din ni Martina. Talagang plinano ng matandang spoiled na ito ang pangyayari ngayon. Dinala ako sa likod ni Cecil, at saka ko naman inayos ang aking sarili, habang sige ang paghagod niya sa aking buhok na hindi na kumpleto, dahil sa dami ng nalgas dulot ng pagkakasabunot nila sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi, ngunit dahil sa hapdi ay napapiksi ako. Kapal talaga ng mukha, nagdala pa ng kakampi, talagang mga mayayaman sila. Ganyan talaga sila, dahil alam nilang wala tayong magagawa, kaya namimahasa. Kapag nilabanan natin ng sakitan, ay tayo pa ang matatalo. Sa huli, napangiti ako dahil sa sinabi niya, kaya naman sinapo ko ang kanyang pisngi at ngumiti. May sasabihin sana ako, ngunit biglang may nagsalita sa aking likuran. Anong nangyari? Sabay kaming napatingin ni Cecil, at nakita namin ang may-ari ng restaurant na si Sir Sandy. Yes, lalaki siya pero Sandy ang kanyang pangalan. Gulo po sa customer, sir, sabi ko dahil hindi naman namin iyon mail lihim. Pasensya na po at hindi na mauulit. Nakita kong tumango ito pero, kay Cecil naman siya nakatingin, kaya napatingin din ako sa aking kaibigan. Hindi ko alam, pero pakiworry ko ay may kung anong nangyayari na hindi ko, or namin alam. I'll check the footage. Iyon lang at umalis na ito, ni hindi kami hinintay na makasagot. Sa kabila ng nangyari ay nagtrabaha pa rin ako. Ang mga customer ay nakisimpatya sa akin, habang meron namang iba na akala mo kung sino kung makatingin. Sa bagay, sabihin ba naman ng matandang spoiled na yon, na inaakit ko ang boyfriend niya sino ba ang hindi magagalit sa akin? Umuwi akong masakit ang likod, anit at pisngi. Shit, mahirap talagang maging mahirap. Lucas POV. Oras na ng gabi nang ako'y makauwi galing sa pakikipag-usap kay De Silva. Gusto ko kasing magsimula ng negosyong masasabi kong akin. Ang lahat kasi ng mga negosyong kinabibilangan ko ay hindi naman talaga sa akin, at wala akong ganong kapangyarihan to decide. Isa lang ako sa mga shareholders, at kahit nagustuhin kong magkaroon ng control ng share, ay hindi naman pumapayag. Ang iba dahil nga sa hindi pa nila ako nakikita. Ako si Lucas, at kilala sa underground sa pangalang Lucas. Ang mga kaibigan kong sila De Silva, Sunday Jazz, at Roman, ay mga kagaya ko rin. Sa aming apat, kami ni Sunday Jazz ang matuturing na walang awa, at walang puso para sa iba, lalo na sa mga babae, habang ang dalawa naman ay numero unong babero. Hindi ko sinasabing hindi ako babero, pero iba ako, kami ni Sunday Jazz sa kanila, dahil para sa amin ay hanggang kama lang sila. Samantalang kila De Silva, at Roman, ay may halong pag-aalala at pagkalinga, kahit na hindi naman nila sineseryoso ang mga babae na kapaligid sa kanila. Pagpasok ko ng silid ay bumungad sa akin ang natutulog na si Alexa. Malamlam lang ang ilaw, at ayaw ko namang buksan ang main light, dahil baka maalimpungatan ito at magising. Alam kong pagod ito sa pagtatrabaho, at hindi rin biro ang mga gawain niya bilang waitress. Papunta na ako sa bathroom para sana makapaglinis ng katawan, nang tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko ito sa bulsa ng aking pantalon, at tiningnan kung sino ang nag-text, at nakita ko ang pangalan ni Sunday Jazz. Ano naman kaya ang problema ng taong ito? Ayusin mo ang babae mo, sabi ng text na ikinakunot ng aking noo. Tapos ay naka-receive ako ng multimedia message. Nanlaki ang mga mata ko nang buksan ko ang video, bago bumaling ng tingin sa natutulog na si Alexa.
Nagtadges ang aking mga bagang sa galit, at kung hindi lang naisip ko na madyay gising ang dalaga, ay naibato ko ang hawak kong cellphone at nagsisigaw. Lumabas ako ng silid at pumunta sa aking office sa first floor, bago tinawagan si Lester. "Boss," sagot niya. "I want you to do something." Iyon lang, at sinimulan ko nang sabihin sa kanya ang gusto kong mangyari. Kinalma ko ang sarili ko bago bumalik sa aming silid. Nilingon ko pa si Alexa, nang ailapag ko ang cellphone ko sa bedside table, bago ako dumiretso sa bathroom at naligo. Maasikaso si Alexa, kaya naman handa na ang tuwalya doon. Pagkatapos ay nagpunta na ako sa walk-in closet, at nakita kong nakapatong na rin sa ottoman ang pangtulog ko na ternong pajama at long sleeves. Paglabas ko ay dumiretso na ako sa kama at nahiga sa tabi ni Alexa, na himbing pa rin sa pagtulog. Kinabig ko siya paarap sa akin, at sa kamarahang hinagod ang kanyang pisngi, sa kakinintalan ng halik sa kanyang noo. Iniunan ko siya sa aking braso, at niyapos bago ko ipinikit ang aking mga mata para makapagpahinga na. Paggising ko kinabukasan, ay tulog pa rin si Alexa. Dahan-dahan akong bumangon at bumaba ng kama, para maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Hinalikan ko si Alexa sa noo bago ako lumabas ng aming silid, at pumunta sa aking opisina kung saan nadatnan ko na si Lester. "Ang aga mo." Hindi ako nakatulog. Kumunot ang aking noo dahil sa sinabi niya. "Alam ko kasing nagpupuyos ka sa galit, at siguradong ako ang pagbabalingan mo, kapag hindi ko nagawa ang gusto mo. Kailan ko naman ginawa ang ganon? We're talking about a woman here, Lucas. Sa pangalan ko lang niya ako tinatawag, kapag ganitong dalawa lang kami. Magkaibigan na kami simula pa ng mga teenager pa lang kami, at matapos kong makalabas ng kulungan, ay binalikan ko siya na kasalukuyang tambay ng mga panahong iyon, at namimitik ng pitaka o kaya naman ay nang snatch ng bag sa kalsada. I just didn't want anyone to treat my woman that way. Ako lang dapat ang gumagawa nun sa kanya. Sinabi mo eh. Tapos ay ibinigay na niya sa akin ang kanyang cellphone. Tiningnan ko ang mga larawang nandoon, at saka ako tumango. Good. Iyan muna ang gamitin mo. Tumango siya sa akin, at saka tumayo mula sa kanyang kinauupuan, para lumabas na ngunit mabilis ko rin siyang pinigilan. How's Miko? Maayos naman, matalino, at hindi na kailangan pang turuan sa kanyang mga aralin. Give him his own cellphone he can use para matawagan ang ate niya, utos ko na nagpataas ng kanyang kilay. Are you sure? Tanong niyang gustong makasiguro. Mukha ba akong nagbibiro? Tanong ko rin na ikinatawa niya. Hindi. Pero sige kung iyon ang gusto mo. Kawawa din yung bata, kung minsan at nagtatanong ng tungkol sa ate niya. Tuluyan na siyang umalis, probably para gawin ang mga iniuutos ko. Nagpunta ako sa dining hall, para naman mag-almusal dahil may kailangan din akong puntahan. Hindi ko na hinintay pa si Alexa dahil may pakiramdam akong hindi siya bababa, hanggat narito pa ako. Saan po tayo, boss? Kay Sunday Jazz. Tumango ang aking driver, at nagsimula ng magmaneho. Hindi ko na kailangan pang isama si Lester sa lakad ko na ito, dahil personal naman. Gusto kong malaman kung paano siya nagkaroon ng kopya ng video, na ipinadala niya sa akin ng nagdaang gabi. Tuldok, habang nasa biyahe ay hindi mawaglit sa isipan ko ang napanood kong video. Ayaw ko sanang umalis ngayon ng bahay, para makasama si Alexa ngunit mas mahalaga na malaman ko ang pangyayari sa video na iyon, dahil kung hindi ay baka mas mapahamak pa si Alexa. Si Martina ay aking ex-girlfriend. Mahal na mahal ko siya noong ako'y teenager pa lamang, at alam kong mahal niya rin ako. Magkasundo kami sa lahat ng bagay, at ako rin ang unang lalaki sa buhay niya. Masaya ang naging pagsasama namin, at inakala kong ako na ang pinakaswerteng lalaki sa mundo, dahil hindi niya alintana ang pagiging mahirap ko. Kaya nang mangyari ang aksidenteng iyon, ay walang pagdadalawang isip na tinulungan ko siya, at ginawa ang lahat ng gusto niya, na siyang naglugmok sa akin. Alam kong anak siya ng isang politiko na noon, na isa pa lamang konsehal ng bayan na si Arturo Cantiveros. Naging maganda ang record niya, kaya naman tinalo niya ang matagal ng mayor ng Candaba. Hanggang sa maging senador, walang kaalam-alam ang mga tao, na sa kabila ng mga ngiting ipinapakita nito ay isang demonyo ang nakatago. Ang akala ko ay napakabait na tao nito,
Kaya naman malakas ang aking loob na harapin siya nang sinabi ni Martina, na gusto niya akong makilala. Ngunit mali ako, siya na ang pinakamasamang lalaking nakilala ko noon. At ang babaeng akala ko'y mahal ako, ay tinalikuran ako sa paraang hinding-hindi ko makakalimutan. Na hindi lingid sa aking mga kaibigan. Tapos ngayon ay pinadalhan ako ni Sunday Just ng video, na naroon siya, ang aking ex na si Martina Cantiveros. Alexa's POV. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay ang tabi ko agad ang tiningnan ko. Nakahinga ako ng maluwag, nang makita kong wala na doon si Lucas. Bumangon ako, at dumiretso sa banyo para maligo. Napatingin ako sa salamin nang mapadaan ako sa harap nun, at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng galit, nang maalala ko ang nangyari kagabi. Ramdam ko pa rin ang sakit sa aking pisngi, pati na rin sa aking anit at likod. Humanda lang talaga sa akin ang matandang spoiled na yon. Kapag yumaman ako, ay sisiguraduhin kong mas lalo akong maganda at sexy kaysa sa kanya, para mamatay siya sa inggit at insecurity. Mabilis akong kumilos para makakain ako ng almusal, at nang masiguro kong maayos na ang itsura ko pagkatapos, ay saka lang ako bumaba. Ngunit pagdating ko sa dining hall, ay wala naman si Lucas. Medyo nalungkot ako, pero okay lang iyon at baka magtanong pa ng tungkol sa trabaho ko ay mahirap na. Pinaghinan ako ni Nati ng pagkain na ngayon ay nakangiti na. Nagkaroon na kami ng improvement. Dahil nakakausap ko na siya ngayon. Kumusta ang trabaho mo? Ayaw ko sanang sagutin, dahil hindi nga naging okay, pero ayaw ko rin siyang mag-isip ng kung ano, at baka sabihin pa niya kay Lucas. Okay naman, maraming tao kagabi. Ganun talaga dahil Friday, hala kumain ka na, dahil si boss ay tapos ng mag-almusal tsaka umalis. Tumango ako sa kanya at ngumiti, bago ako nagsimula ng magdasal para magpasalamat sa Panginoon sa biyayang nasa harapan ko ngayon, saka ako nagsimula ng sumandok. Nakakailang subo na ako nang dumating si Lester. Good morning, bati niya sabay upo sa tapat ko. Good morning, bati kong nakangiti. Tiningnan niya ako ng mataman, kaya hindi ko maiwasan ang magtaka. Kumusta ka? Tanong niya kaya naman natigilan ako sa pagsubo. Okay naman, bakit? Wala naman, masama bang kumustahin ka? Magtatanong na naman kasi si Miko mamaya pag nagkita kami tungkol sayo. Okay lang ako sabihin mo sa kanya, at huwag siyang mag-alala at mag-aral lang siya ng mabuti. Nakangiti kong sabi na tinanguan lang niya, bago nagsimulang kumain, hanggang sa sabay na kaming natapos. Siya nga pala, sabi niya nang tumalikod ako sa kanya, para pumunta sa poolside, kaya naman. Napatingin ako sa kanya. Mamaya bibilhan ko ng cellphone si Miko kaya pwede na kayong magkausap anytime mo gustuhin, at kung hindi kayo busy. Nakangiti ito nang iniwanan ako, habang ako naman ay tulala lang. Hindi ako makapaniwala na gagawin niya iyon. Wait, hindi siya, kung hindi si Lucas. Totoo ba ang sinabi niya? Anong naki ng lalaking iyon? Nang makahuma ako, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makarating na nga ako sa poolside, at naupo sa isa sa mga upuang nandoon. Napangiti ako dahil sa kaligayahan na bumabalot sa puso ko. Hindi ko na kailangan pang i-text si Lester kapag gusto kong makausap ang aking kapatid at kahit siya, ay maaari na rin akong matawagan kung hindi ito busy. Sumandal ako sa aking kinauupuan at saka tumingin sa paligid. Ang bahay mismo ni Lucas ay medyo malayo sa iba pang kabahayan, at walang bakod. Kaya naman dito sa poolside ay kita ko ang mga tauhan niyang nagpapalakad-lakad. May mga puno sa paligid na nagbibigay ginhawa sa pakiramdam kahit na sa tanghaling tapat. Ang sementado lamang ay ang mga lockeran ng mga tao, at daanan ng mga sasakyan at ang iba pang bahagi ay pawang may mga maliliit na damong tumutubo. Para nga iyong isang camping site, kung hindi lang napapalibutan ng mga armadong kalalakihan. Para din isang malaking hardin ang buong kalupaan niya dito. Masasabi kong napakayaman ni Lucas. Ngunit parang may idea na rin ako kung saan nanggagaling ang pera niya. Huminga ako ng malalim, at saka pumikit. Hindi ko na dapat pang isipin ang mga bagay na iyon, wala naman na akong magagawa kahit nasabihan ko pa siya. Unang-una ay ang tanda na niya, at pangalawa, parausan lang ako. So, hindi niya pa rin ako papakinggan kahit nasubukan ko pa. Hindi ko namalayan ang oras, at nagulat na lang ako sa biglang pagtunog ng aking cellphone, na may
Kasama pang pag-vibrate. Mabilis kong dinukot iyon sa aking bulsa, at tiningnan. Napangiti ako nang makita ko ang pangalan ng aking best friend na si Selena. Hi bruha. Bati ko na ikinangiti niya. Mukhang masaya ka ah. Sagot naman niya, kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbili ni Lester ng cellphone para kay Miko. Aba, magandang balita yan. Bakit ka nga pala napatawag? Tanong ko. Gusto kasi sana kitang yayain. Yayain. Tanong ko at tumango naman ito. Saan? Lumabas lang girl, nami-miss na kasi kita, at saka nag-aalala ako sa'yo ng husto. Wow, nakaka-touch naman, nakahawak pa ako sa aking dibdib nang sabihin ko iyon. Pero ayos lang naman ako. Kagaya ng sinabi ko na sa'yo ay nakakapagtrabaho na rin ako. Iyon na nga, kaya naisip ko na baka pwede tayong magkita. Siguro naman ay papayag na ang iyong customer. Anong customer? Bulalas ko habang tawa naman siya ng tawa. O sige na nga, private customer dahil siya lang naman ang. Hoy, tumahimik ka nga. Bulalas ko pa rin, habang patanjin tingin sa paligid, dahil baka mamaya ay may nakarinig na pala sa pag-uusap namin ay nakakahiya, ko talaga kahit kailan ay walang kapreno. Preno ang bunganga mo. Tawa naman ito ng tawa. Ano naman? Saka ako lang ang nandito, at walang nakakarinig sa akin. Kung hindi ikaw, sagot niya at ipinakita pa sa akin ang paligid niya. Ikaw, dito sa pwesto ko. Tapos ay ipinakita ko naman sa kanya ang paligid. Grabe ang laki talaga ng property ng sugar daddy mo. Tuldok, anong sugar daddy ang pinagsasasabi mo? Hindi kaya ano? Paano mo naman nasabing hindi, Aber? Tanong niya. Hindi naman niya pinagbibigyan ang mga kahilingan ko, ni hindi nga ako humihingi sa kanya ng kahit ano, maliban sa payagan niya akong magtrabaho. Bakit? Punong-puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Paano kung bigla na lang niya akong singilin? Ganon. Hindi naman siguro. Paano mo nasabi? Kilala mo ba siya? Bigla siyang natigilan at biglang napaisip. Hayaan mo na lang, dahil mas maganda naman ang buhay mo ngayong nandyan kayo ni Miko. Kaysa nung nadoon kayo nakatira sa mga tita mo. Isa pa, kung hindi ka naman niya sinasaktan edi wala kain dapat na ikatakot. May punto naman siya, still, hindi ko pa rin masabing sugar daddy ko nga siya dahil malinaw naman sa simula pa lang na parausan lang ako. Kaya kung may ibigay man sa akin at kay Miko si Lucas, ay parang pampalubag loob na lang din niya sa akin. Basta girl, magkita tayo next Saturday ha sa dating tambayan. Iyon lang at nagpaalam na ito. Napabuga ako ng hangin, dahil ni hindi ko alam kung pwede ako nun. O kaya naman ay kung papayagan ako ni Lucas. Ayaw ko nang mag-isip muna kaya nag-scroll na lang ako sa aking social media account, at nahadyop ng aking paningin ang isang trending na post, dahil sa pamilyar na mukha ng isang babae. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko iyon. 2 picture ang nasa post, isang babae na maganda at ang isa naman ay punong-puno ng pasa ang mukha, na halos hindi na makilala. Ang magandang babae ay isa sa 2 kasama ni Martina kagabi, at sinasabi doon na tinambangan daw ito, at pinaggugulpi ng hindi pa nakikilalang grupo ng mga kabataan. At dito na po nagtatapos, ang 5 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.